agad sa dahig. So, kayo po ba, isusurrender niyo po siya? Okay. Whatever the dangers, etc., may korte tayo, may batas. Diba? So, na-discuss na yon sa Senate Resolution 44, which states that ang paniniwala ng Senado, that was approved by the Senate, diba? That kung meron foreign warrant of arrest, they have to bring it before a Philippine judge. Yung Philippine judge ang mag-issue. So, we haven't discussed with Senator Bato yung security arrangement, but in the past, pag nag-seek ng tulong yung senador, hinihintay namin. Tapos pag korte na nagsabi, usually nagvo-voluntary surrender, kinakausap na. Diba? So, for me, it doesn't matter if it's a member of the media, if it's our guest, it's an OJT. Pag they're here to protect their rights, tutulungan ng Senado. So we don't want to violate any laws. Kaya nga, yung ina-advise ko sa NBI, makipag-usap ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil may warrant sila, pwede na lang gawin yung gusto nila. So, Isang follow-up lang. Kapag nakipag-usap ng maayos, pwedeng ibigay, i-serve kay Senator Bato yung warrant, sir, ICC warrant, papayagan po. They can give it to his office. If gusto niya, pwede niyang tanggapin. Pero yun nga, yung legal basis. Ang sinasabi ko makipag-usap para maayos, hindi yung what if lumabas yung mga taga Sergeant at Arms dito na may baril din lahat. Gobyerno tayo, laban sa gobyerno. O kung habulin ko rin silang pabalik. So ang point ko lang, we can disagree, but do it temperately and do it, then paliwanagan tayo kung anong tama. Ngayon, if we don't agree, who decides? Korte. Pag korte na naman nagsabi, susunod tayo. Isi-serve lang.